Gustong-gusto ko na itong mangyari. Gustong-gusto ko nang matapos yung nararamdaman kong pain. So kung naalala natin, last year, merong iniindang kirot si Miss Angelica sa kanyang balakang na figure out ng mga doctors na meron siyang tinatawag na avascular necrosis. And this month, nag-decide siya na magpa-opera and in-upload niya yun sa kanyang latest video. Panoorin natin. So I think ito yung admission day niya. Hip surgery. Very supportive husband. Baka hindi natin nare-realize yung importance ng support system sa mga opera. Napakahalaga po niyan, lalo na yung mga family members natin. Yung simpleng pagbisita lang natin sa kanya, of course, nakaka-uplift yan ng moral nila, especially sa mga mag-undergo ng operation. And of course, aside sa pag-uplift ng kanilang mga moral, nandyan din tayo para mag-remind sa kanila kung kailan yung tamang pag-take ng gamot. Baka minsan nakakalimutan nila uminom ng maintenance. Yun yung mga role natin as family members. So 2 days akong hindi kumain. Nagsusuka ako. Nire-reject ng body ko yung gamot. Sobrang dahan-dahan ako kumakain dito. Hopefully masarap. Kung iba ang hospital food dito na ako lagi. So 2 days vomiting, walang gana kumain. I'm not sure kung related to sa avascular necrosis niya. Pero isa rin yan sa mga sintomas ng tinatawag nating gastritis. Or baka merong ibang problema, gastrointestinal system ni Miss Angelica. So maganda kung maimbestigahan din yun. Sa mga severe na cases naman, kapag talaga nagsusuka, minsan inaalam pa namin kung anong kulay ng suka, kung anong mga components ng suka, kasi nagbibigay yun ng clue kung may pagbabara ba sa daluyan ng pagkain. Syempre, kung barado yun, yung daluyan ng pagkain, isusuka yun ng pasyente. Ito naman ay, again, parte pa rin to ng, kumbaga yung clearance niya bago siya sumalang sa operating room. Majority ng mga patients kailangan talaga ng clearance, cardiopulmonary clearance ang tawag dyan. So ito, tinu-2D echo siya. So kita natin dyan, ito yung heart. Yan, ito yung itsura ng heart sa ultrasound. 2D echo is a type of ultrasound na naka-specialized sa chambers ng puso. So inaaral kung kamusta yung pagtibok ng puso, kung kamusta yung mga kwarto ng puso, may mga kwarto po kasi yan. Tsaka kung kamusta yung pagdaloy ng dugo doon. So, kita natin dito yan, tumitibok, tumitibok, ayan, puso po yan. Tapos sinusukat dito yung kung kamusta yung blood flow or yung ejection ng blood sa puso ni Miss Angelica. Marami-rami na ako nagawang mga lab tests and scans. Nag-2D echo na ako, ECG, yung mga para sa heart, para lang ma-clear ako. Yan. By the way, 2D echo hindi lang po para sa clearance sa mga opera na madalas na-request din po yan sa mga patients na may mga tinitingnan kung merong heart failure, okay? Kung may mga sira sa mga kwarto ng puso, sa mga valves ng puso, kadalasan yun sa mga bata. Na blood test na din ako, but may mga uulitin lang. So, naka-fasting ako. Nagkanda iyak-iyak na ako kagabi dahil first time namin kumbaga mag-spend ng night na parehas kami ni Greg na hindi kasama si Pino. So, nabanggit ni ma'am na naka-fasting siya. So, baka nagtataka po kayo bakit hindi pinapakain, no? Bago operan. Kung may mga na-operan na po sa inyo, malamang na experience na ito na hindi kayo pinakain ng ilang hours. So, ginagawa po yan para ma-prevent yung tinatawag nating aspiration. Of course, kung nakapahinga, yung ating bituka, yung ating GI tract, yung gastrointestinal system, hindi tayo magkakaroon ng risk of aspiration. Kapag sinabing aspiration, napupunta yung mga food contents sa daluyan ng hangin. Of course, kung nagkaroon ka ng aspiration during operation, talagang magkakaroon po ng komplikasyon. And of course, nami-minimize din po yung risk of infection kapag naka-fasting yung pasyente. So, kapag operan kayo, expect nyo na po na medyo magugutom kayo. And after nung operasyon, gutom na gutom kayo niyan pagkagising nyo. So, today, may urinalysis na lang ako, may remaining blood tests. Kung kinakabahan ako, actually, mas excited ako. Gustong-gusto ko na itong mangyari. Gustong-gusto ko nang matapos yung nararamdaman kong pain. Urinalysis para po yan para makita natin kung may infection sa pag-ihi. Hindi lang yun, sa UTI, hindi lang yun. Pwede rin para malaman natin kung may sira ba or mga senyales ng pagkasira yung kidney nyo. Kaya meron tayong tinatawag na proteinuria, di ba? Ibig sabihin nun, tumatagas po or hindi nasasala ng kidney yung mga protein. Dapat po hindi yun sumasama sa ihi nyo. So, kapag sumama po sa ihi nyo yung mga protein, ibig sabihin, senyales po yun na baka merong damage yung kidney. And of course, kapag may mga glucose na humahalo sa ihi nyo, senyales din po yun. Pero still, depende pa rin po yan sa level nung protein tsaka glucose. So, mahalaga na nagpapacheck up po talaga
talaga and nakikita ng mga doktor yung resulta ng urinalysis. Nararamdaman kong pain, chronic pain for the past 2 years. 2 years na pala, no? Again, review lang po ulit nung avascular necrosis, yung nangyari kay ma'am. Ang nangyayari po dyan ay from the word na avascular, ibig sabihin nawawala ng blood supply yung buto. And from the word na necrosis, ibig sabihin nabubulok or nasisira yung buto. So kapag nasira yung buto, magko-collapse yun, iimpis yun. And kapag umimpis yun, syempre yung bigat ng katawan mo, sasaluhin ng buto na yun, sobrang sakit po nun talaga. So yun po yung mga nararamdaman ng mga pasyenteng may avascular necrosis. Oh my God. Tusok na naman. Nagpapakonfine ako para nakuha mo. Okay, I can watch. So excited. By the way, tip lang po kung tutusukan kayo, kung nakaschedule kayo ng blood extraction, para mas madali po kayong matusukan. Ito, personal tip ko to. Damihan nyo po yung pag-inom ng tubig. Okay? Damihan nyo yung pag-inom ng tubig several hours before. Kasi ang nangyayari po dyan, kapag marami po kayong nainom, of course, yung mga ugat nyo, mas kumakapal, mas tumataba siya. And kapag mas mataba yung ugat, mas madali siya makita ng mga nurse or mga medtech, mas madali kayong matutusukan. And of course, pangalawang tip, magpapakabait po sa ating mga nurse and medtech para isang shoot lang. Pero of course, may mga pasyente rin naman talaga na ang hirap-hirap tusukan. Yung talagang, lalo na sa mga kinikimo, yung ongoing ng chemotherapy, medyo maninipis na po talaga yung ugat nila. Of course, yung mga nurses and medtech and even doctors natin, andyan naman po to support and para habaan ang pasensya para magkaroon pa rin tayo ng access sa mga ugat natin. So, sige, pakita muna natin yung itsura ng avascular necrosis. Ano ba nangyayari dito, Doc, sa buto natin? Anong itsura ng buto ng may avascular necrosis? So, ito po yung itsura ng x-ray natin sa hip. Dito yan, sa may balakang and sa may hita, taas na parte ng hita. So, ito ay isang 12 years old na babae. So, kadalasan po kasi avascular necrosis, kababaihan po talaga tinatamaan. Kahit sa mga patients ko dati, almost babae, 20, 30 years old, may mga bata rin. So, ito hip to. Ito po yung mga bituka. Yan, mga hangin po yan sa bituka. Tapos, ito yung pinaka-balakang. Tapos, ito, parte na po ito ng buto ng hita. Ito yung head, femoral head yung tawag dyan. Yan, kabilaan, femoral head. Kung sa manok yan yung inangat-ngat, yung may puti, yung may cartilage. So, kabilaan. And kung papansinin po natin itong kanan, bilog na bilog po yung femoral head. So, very smooth. Walang mga irregularities na tinatawag. And pagdating dito sa kaliwang femoral head, sobrang irregular po. Oh, pangit eh, uka-uka. Tapos hindi na siya bilog na bilog. Kumbaga talagang nagko-collapse na po. Nasisira na yung femoral head ng batang to. So sa x-ray di masyado kita, pero pag dito po sa MRI, kitang-kita na po lalo. Again, yung kanan, mas okay siya kumpara sa kaliwa. Ayun, may mga uka-uka. Ito po yun, wala po dapat ganyan kasi itong kanan, walang ganun eh. So abnormal po yan. Kasi ito, abnormal din po yan kasi itong kanan, wala namang ganun. So kitang-kita po sa MRI. Yan po yung nangyayari sa avascular necrosis. Talagang natutunan po and nalulusaw yung mga parte ng buto. Kaya po talaga masakit to kasi dala-dala ng buto na yan yung bigat ng katawan ng pasyente. Kadalasan po yan sa hip. Hindi lang naman sa hip yan nangyayari, pero kadalasan sa hip yan. So ito naman po, lalaki naman to, no? And nagko-complain daw siya ng 2 years na masakit na tagiliran. Actually, balakang, kabilaan. Kitang-kita po nyo, no? Yan, no? Talagang sira, kabilaan. Ito, sira, ito, sira. So ito yung kanina, sa batang babae, kaliwa lang yung may diferensya. Pero ito sa lalaki na 40 years old, 2 years nang sumasakit yung balakang, ganyan po yung itsura ng buto niya. So kapag ganito, talagang kailangan na yata operahan. Nasa recovery room lang ako. Humihina. Sobrang sakit. Fighting. Hindi ko ma-explain yung sakit. So, during this time, baka may epekto pa yung anesthesia kay ma'am. So, talagang groggy pa siya niyan. Pinipilit na lang siguro niya mag-shoot. Disoriented pa yan. Tapos, talagang may tama pa yung anesthesia. And, of course, nararamdaman niya yung mga post-operative pain. Bini ko ba yan? Pinapalitan ng diaper. Kahit nung nanganak ako, hindi ito nangyari sa akin. Sige ma'am, baba. Okay, so parte po yan ng major operation. Kasi ito, isa ito sa mga major operation talaga. Of course, hihintayin natin na mag-poops or hihintayin natin na mag-pass siya ng utot. Kapag nag-pass siya ng utot, ibig sabihin gumagana na po ulit yung bituka. And very good sign po yun na nagiging okay yung operasyon niya. And during this time yata, sabi ni ma'am, pinapalitan siya ng diaper. Of course, nilagyan mo na siya ng diaper kasi hindi siya makakaihi ng komportable without it. So, kung makikita natin, merong device, no, na kung saan binubugahan ni Miss Angelica and umaangat itong kulay
kulay blue doon sa device na yun. Ang tawag po dito spirometer. Makakatulong po yun sa mga patients na post-op, after operation, para manumbalik agad yung lakas ng baga nila and para matanggal agad yung mga epekto ng anesthesia. Other uses nito, ginagamit din to sa mga pasyenteng may asthma, under to ng PFT or pulmonary function test para malaman po yung function or yung kumbaga yung lakas ng bagang may asthma. Also sa mga COPD. Yung ginagawa dyan, hihingang malalim yung pasyente, ipon, tapos, ibubuga nyo po dyan sa device na yan, yung pinakatodo yung buga. Tapos, malalaman kung gaano kalakas ba yung baga nyo. So, usually, sa mga may asthma, hirap sila maglabas ng sobrang daming hangin. Kasi naiiwan yung hangin sa baga. So, medyo mababa yung values niyan. Sa mga kakatapos lang operahan, nakakatulong to para makarecover agad yung pasyente. Your appetite's back. Yeah, for mga kalahating linggo na wala yung appetite ko. Since gumrabi yung pain, nagsusuka lang ako. Parang nireject ng katawan ko yung mga gamot. Susuka lang ako ng suka. Baka naman kasi ang nangyari ay talagang umiinom siya ng mga pain reliever to the point na kumbaga sumasobra na doon sa allowed dose. Mahirap din po yun sa mga merong iniindang mga kirot-kirot sa katawan. Kunyari, meron kayong mga rheuma, arthritis, nakaramdam kayo ng ginhawa sa mga pain reliever, lalo na yung mga matatapang na pain reliever. Hindi po yun ginagawang maintenance kasi may mga side effects po yan. Isa na dyan yung sasakit po yung tiyan nyo, tapos pwede rin po magkaroon ng damage yung mga kidney. So, hindi po yan ginagawang pang-araw-araw na maintenance. May mga gamot pong matatapang. Yun po yung mga initial kasi namin binibigay na as doctors para lang mabawasan yung kirot. Pero kung di pa rin nawawala yung kirot, dapat po nagpa-follow up para mabigyan po kayo ng tamang gamot. Isa pag nakaka-anxious kasi, kasama ko na yung baby sa bahay. Damang-dama ko pa yung maganong legs ko. So, medyo nakakapraning na sana hindi niya tamaan kapag na-excite siya sa akin. Actually, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong operation ba yung ginawa sa kanya. Kasi pag mga AVN, pwede yan, yung meron tayong tinatawag na total hip replacement. Normal na buto, since sira po yun, di ba yung ulo, yung head, femoral head, uka-uka, ang gagawin po ng mga surgeon, papalitan na ng prosthesis or yung man-made na buto. And yun na po yung ikakabit sa balakang ng pasyente. Hindi ko sure kung yun yung ginawa kay ma'am. Low dosage na din yung mga pain relievers na iniinom ko. Orally na yung mga gamot ko. Wala nang mga medyo nakakahilong gamot. Hopefully, makarecover kagad, pero 3 weeks akong i-bed rest. Usually, bed rest talaga yan. Tapos, kung maglalakad man si ma'am, gagamitan niya ng mga crouches o kaya wheelchair muna talaga. So, of course, part pa rin to ng physical therapy ni Ma'am Angelica kasi para makatulong sa full recovery ng buong katawan niya. Dapat talaga magkaroon pa rin ng mga minimal workout. Sa mga hindi may alam, meron ako na-diagnose ako ng avascular necrosis last year. End of October nung na-diagnose ako. So, ito yung previous niyang vlog, no? Yan, in-ultrasound ng mga doctors yung site kung saan sila kukuha nung dugo, tapos kung saan mag-i-inject ng dugo or ng plasma para dun sa butong na may sira. And then, pagkapanganak ko, after 3 months, nung bumalik na ako mag-workout, doon siya na-trigger ulit. So, since na-diagnose ako, ginawa lang namin from dun sa... Ayan, ito yung ultrasound before, no? So, sa ultrasound, kita rin po yung hip joint. So, ma-examine din po namin dyan yung itsura ng hip joint nyo kung kamusta yung mga buto-buto doon, kung may mga sira-sira ba. From dun sa past previous doctor. Yan. So, ito po yung sample ng dugo ni Ma'am Angelica. So, kung magtataka kayo bakit hindi pula, kasi naikot na po yan, napaghiwa-hiwalay na yung components ng dugo. Andito na po yung plasma. So, sa plasma, yun po yung in-inject sa kanya, hoping na magkaroon ng regeneration and recovery and repair yung buto na may sira. Pag inikot po kasi yung dugo, naghihiwa-hiwala yung components niya. Diba, pag naalala nyo sa mga blood exam, meron tayong pula ng dugo, puti ng dugo, tapos ito yung plasma. Previous doctor ko is binibigyan lang niya ako ng PRP. PRP treatments lang yung ginagawa sa akin. Hoping na madelay yung gagawing hip replacement dahil karamihan naman ng doctors ayaw akong tanggapin for hip replacement surgery dahil bata pa ako. Ang hip replacement, isa yan sa mga kumbaga nire-reserve po yan sa mga severe cases na talaga. So kung meron pa tayong mga procedures na kaya i-offer sa patients na hindi agad mag-o-opera ng grabe, yun muna i-offer natin sa mga pasyente. Katulad nga nung PRP, yun yung unang in-offer sa kanya. Hindi muna masyadong invasive, kumbaga. Wala masyadong babaguhin sa katawan. Tapos ito, hindi ko pa alam kung anong ginawang operasyon sa kanya. And then yung last, yung total hip replacement. Kasi after nung total hip replacement, hindi ko na alam kung nung next nun Baka wala nang ibang i-offer. So, nire-reserve po natin yun sa mga severe cases. And tama yung sinabi ni ma'am na medyo bata pa. Ang mga madalas ko po kasi nakikita na nagkakaroon ng ganyan, yung mga medyo may edad. And nasira yung buto dahil sa osteoarthritis. Iba rin po yun sa AVN. Ang osteoarthritis, sakit po yan ng mga medyo may edad.
Okay naman kami nun sa PRP, kaya lang napapansin namin na hindi ako gumagaling. Mas nag-worse yung pain niya. Pasakit lang siya ng pasakit. Hanggang inabot na ako last week, nagsusuka ako pagkainom ko ng mga pain medicines. So, sa case ni ma'am, hindi gumana yung PRP. So, nag-progress pa yung kirot. Seek na kami ng iba pang opinion ng doctor. Masolusyonan na kung ano man yung nangyayari sa akin. So, nung nakita ng doctor yung x-ray ko, napansin niya na meron ng slight collapse yung left hips ko. So again, nabanggit ni Ma'am Angelica yung term na collapse. Yan po yun, yung sinasabi ko kanina, na sisira, nakakalbo na yung femoral head, umiimpis. So kapag umimpis po yan, yung function niya sa katawan ng tao hindi na nagagawa. So sumasakit lang and pwedeng mag-ika-ika yung pasyente. And magpo-progress, lalong iimpis hanggang sa wala na siyang function. Nung hiningi namin yung suggestion niya anong dapat Opera. gawin, ayaw din niya akong bigyan ng hip replacement. So, binigyan niya ako ng core decompression. Oh, may typo lang po dito, no? So, core decompression, hindi cord decompression. Iba po yung cord decompression. May ganun din talaga. May cord decompression, sa spinal cord po yan, sa likod. And meron din core decompression, C-O-R-E. Tingin ko yun yung ginawa kay ma'am. Kinuhanan ako ng bone marrow aspiration. So, sinaksak yun sa aking dead bone. May tinatawag din silang BMP, which is Bone stimulant. yes, bone stimulant siya. PRP pa rin ang nilagay. So, may tatlong klaseng medicines na nilagay sa akin. So, balikan natin yung x-ray ng hip na may avascular necrosis. So, ito yung normal. Yan, bilog na bilog yung head. Tapos, ito yung sira. Ito yung sira po. Tapos, ang ginagawa po dito sa cord decompression, binubutasan po dito eh. Yan, binubutasan dito. Tapos, magpapasok po dyan ng mga maliliit na wire or bakal. Tapos, aabutin nila to. Itong sirang parte hanggang dyan. Dyan sa sirang parte, since yan ay may mga dead bone, may mga necrotic bone, lilinisin po nila, tatanggalin nila yung mga tira-tirang mga patay na buto dun. Kasi nakakadagdag lang po yun sa pressure. So kapag nilinis nila yan, tanggal nila yung mga dead bone, na-decompress. Kaya siya tinatawag na core decompression. Na-decompress, natanggal yung mga dumi-dumi dun. And kapag tinanggal na, since meron na rin namang butas dito, yun, sabi ni Ma'am Angelica, naglagay sila ng mga bone marrow, naglagay sila ng PRP, tsaka yung mga bone stimulant, mga pampa-heal, pampa-regenerate ng bone ni Ma'am. So parang PRP din, pero ito mas invasive talaga eh. Talagang tinusok na dun sa dulo. Tapos may kasamang decompression, nilinis. So sobrang sakit talaga pag na-imagine natin, no? Hopefully talaga, naniniwala akong may milagro na sana hindi na ako umabot sa kakailanganin ko ng hip replacement. Sana kasi hindi pa rin naman tayo talaga totally 100% na kumbaga babalik sa dati. Sa medicine po kasi never tayo nagagaranti ng 100% healing, 100% treatment kasi of course hindi naman natin kontrolado yung mga bagay na yan. Pero yung in-inject kayo mo, marami-rami na yun, makakatulong na yun talaga sa healing and regeneration ng kanyang bone. And yun nga, sana, hopefully. And ginawa yung surgery 3 days ago, so I am 3 days post-op. Ngayon, actually, wala pang 24 hours yung physical exam ako nung doctor, wala akong maramdamang avascular necrosis plate. Wow, very good. Ang galing. Of course, as doctors, kapag nalaman natin yung ganong balita sa ating mga pasyente, talagang nakaka-fulfill. Talagang nalalaman mo, nakakatulong ka sa mga pasyente. And sana nga tuloy-tuloy na. Dok, ano po yung mga sintomas ng avascular necrosis? Kagaya ng nangyari kay ma'am, yung mga una niyang naramdaman, hip pain, ika-ika. Tapos parang meron talagang tumutusok dito or parang may kakaiba sa yung balakang. Usually, one-sided yan. Kaliwa lang or kanan. Paano po nalalaman kung may avascular necrosis? Of course, sa x-ray, kita natin yung itsura yan. Yan yung x-ray, sira-sira yung buto. Tapos sa MRI, mas malinaw na version ng x-ray or mas malinaw na imaging, kita rin po natin dyan. Dok, saan po nakuha tong avascular necrosis? Ang mga risk factors po niyan, kasama dyan yung pag tayo ay malakas uminom ng alak, tayo ay alcoholic, kung tayo ay nagkaroon ng long-term steroid use, yung mga prednisone, yung mga merong autoimmune disease, at risk po sila dyan. Kung dati po kayo na aksidente and nagkaroon ng fracture or trauma dito sa inyong balakang, and of course yung smoking. Dok, paano po makaiwas sa mga gantong karamdaman? Para mapababa yung risk natin na magkaroon ng mga ganto, iwas tayo
sa mga risk factors, yung pag-inom ng alak, yung paninigarilyo. Kung meron tayong mga steroid use na talagang kailangan natin as maintenance kasi may mga sakit tayo, asthma or mga autoimmune disease, dapat lagi tayo nagpa-follow para na-adjust po yung dose. And of course, kung meron kayong mga iniinda na mga sakit sa balakang, dapat maganda po kung ipa-check up na agad, wag na po patagalin kasi kung mas maaga natin mahuhuli yung avascular necrosis, baka po hindi na kailangan ng mga gantong klaseng operasyon. Baka po madaan na lang sa gamutan. Kung meron kayo talang comment down below and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages. To Miss Angelica, sana po ay tuloy-tuloy na po inyong paggaling and thank you so much for sharing your story.